Kumusta? Kumusta? Welcome to the Jay Aruga Show podcast, the first conservative podcast in the Philippines. We're protecting the Filipino family from woke ideology. Due to insistent public demand, ay gagawa na naman tayo ng isa pang Bini song review. Hindi ko gusto ito, napilitan lang ako. Pero dahil sa mga comments nyo, ay sige, fine, gagawa tayo. And ano tong re-reviewin natin? Well, ito yung kantang Pantropiko. Okay, so let's get right down to the song review. All right, let's play the song. Okay, so far, sayaw-sayaw. Ikaw ay nasa layan sa di kinakalampan ng lumapit ng biglaan para bang di nagkataon. Ito nga ba'y tadhana, tangi kong iling sa mga tala, mga pintig ng puso'y nakalaan para sa'yo. Okay, so pause muna. Okay, so ang lyrics niya ay, ikaw ay nasilayan sa di inaakalang pagkakataon. Ano ba yung hindi inaakalang pagkakataon? Ito yung hindi inaakalang pagkakataon, yung biglang umulan ng malakas, then binaha sa harapan ng kalsada nyo, di ba? Hindi natin inaasahan yan. And kung nandun kayo sa mga lugar na yon, I'm sure hindi nyo inaasahan ang pagkakataon na yon. Lumapit ng biglaan na para bang di nagkataon. So, sino itong lumapit ng biglaan? Makikita natin mamaya. So, ito nga ba'y tadhana? Tangi kong hiling sa mga tala, mga pintig ng puso, nakalaan para sa'yo. So, tinatanong niya kung ito ba ay tadhana. And napapaisip si Bini existentially. Ito ba ay dulot ng tadhana ang lahat ng ito? Totoo bang tadhana or may free will tayo? Medyo napapaisip sila existentially, tayo ba ang gumagawa ng ating sariling tadhana? Then, humiling si Bini sa mga tala. Ito baka mamaya mga Bini fans magalit na naman sa akin. Pero I'm sure, hopefully, matuwa kayo sa end ng video na ito sa aking analysis. Pero dito, sa paghiling niya sa mga tala, may konting paganism dito. Dahil syempre, bakit kahilig sa mga tala? Inanimate object yon. So, medyo may konting paganism dito sa first stanza ng kanta. Okay, let's continue. All your footprints in the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand. I can feel you holding my world. Okay, so i-analyze natin ito. Next stanza, sabi dito, following your footprints in the sand to walk with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world. Sino ba tong tao na ito? Following your footprints in the sand. Sino ba yung nasa sikat na poem na Footprints in the Sand? Balikan nyo. Yung poem na ito is tungkol sa dalawang set of footprints naglalakad sa sand. Bakit? Yung poet, tinatanong si Lord, Jesus Christ. Yung spoiler na, si Jesus Christ yung kasama dun sa footprints in the sand. And tinatanong ng poet, Lord, bakit dito sa mga happy times ko, dalawa yung set ng footprints, pero dun sa hard times ko, isa na lang yung set ng footprints. Iniwan mo ba ako during that time? Sabi ng Panginoon, hindi kita iniwan. Isa na lang yung set ng footprints dahil during the hard times, binuhat kita. And yun nga, mula sa paganism, nakilala niya ang Panginoon. So, yung paghiling-hiling sa bituin, biglang nakilala niya si Jesus. So, this song is about a conversion story from paganism to Christianity. So, napaka-deep and profound ng kantang ito. Okay, let's continue. Ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinagama? Cause boy, it feels so good. Okay. So, dito mapapansin nyo sa lyrics, papansin nyo,
yung spelling ng shocks, may hidden meaning. Even sa spelling ng shocks, S-H-U-X. So, ano ba ang X? May letter X dun sa spelling ng shocks. X symbolizes Christ. Mula ito sa Greek word na letter X or chi, di ba? Sa Merry Xmas, di ba? We substitute X because X symbolizes Christ. And yeah, it feels so good kapag nakilala mo muli ang Panginoon. So yun yung huling line dun sa lyrics na ito. All right. So pagpatuloy natin ang kanta. Oh, shucks, ikaw ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinagama? Cause boy, it feels so good. Bawat aroma sumasaya, magmula nang nakita ka. Nawawala ng pangangamba, pag ika'y kapiling na. Okay, so ayun, ang lyrics is bawat araw sumasaya, magmula nang makita ka, nawawala ang pangamba kapag ikaw ay kapiling na. And ano ba yung nafe-feel ng isang Christian, di ba? Kapag na-embrace mo na si Christ, hindi ba araw-araw ay sumasaya ka? Tapos kung Christian ka na, pag nangangamba ka, nawawala ang pangangamba. Kasi kapiling mo na si Kristo. Alright. Moving on. Feels like someone I'm with you. Parang tropico. Can't wait to go back with you. Sa islang tropico. Sa islang tropico. Sa islang tropico. All right. So dito ay may mga nakikita pa tayong mga more clues tungkol sa pagkatao ni Bini, nung singer. And reversion story pala ito dahil dun sa line na can't wait to go back with you. Ibig sabihin, Christian na siya noon, naligaw ng landas to paganism. Siguro, in-explore niya yung New Age movement. Then, nauwi siya sa pag-samba-samba, pag-wish-wish sa star. Ngayon, nag-revert na siya to Christianity. Then, habang kinakanta niya at sinasayaw na para ba siyang, sabi niya, parang islang pantropiko, pantropiko. So, nakikita niya ang kalsada sa harapan niya. And baka nga pinasok pa rin din pati yung first floor ng sala nila na para bang nasa isla siyang pantropiko. Ngunit, hindi siya nangangamba dahil kasama niya si Kristo. And from there, halos paulit-ulit na lang yung lyrics ng kanta. Hindi na natin tatapusin hanggang huli dahil baka mamaya ma-demonetize na naman tayo. Ayun, what do you think of this episode? Ang deep pala ng kantang ito ng Bini and tungkol sa conversion story siya. But before we end the episode, nais ko lang i-promote ang Hallow Philippines na meron silang mga dasal sa panahon ng bagyo. Kung pinag-usapan natin si Christ, nakikilala natin si Christ sa panahon ng bagyo, hindi mo alam kung ano idadasal mo. Well, punta lang kayo sa hallow.com. I'll put this link sa panahon ng bagyo. Then, ito yung maaari nyong maging dasal. Also, guys, kung nag-isip kayo kung paano mag-donate sa mga nasalanta ng bagyo ngayong panahong ito, ang isa sa most trusted charitable organization ko is Caritas Manila. And ito, meron silang donation drive para sa panahon ng bagyo. And I'll put a link as well dito sa post na ito ng Caritas Manila sa show notes ng podcast episode na ito. Alright, sana nagustuhan nyo ang episode. Kung di pa kayo nakasubscribe sa The J. Aruga Show podcast sa Spotify, Facebook, or YouTube, please do. I'd greatly appreciate it. This has been another episode of The J. Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye.
Hi, this is Jay Aruga of the Jay Aruga Show. If you like what you just saw, please consider subscribing and smash that like button. We'll need all of your help to take back the culture from this ideological colonization of the West. Thank you.